Meron pong medyo mahaba-habang sinasabi si Senador Robin Padilla. Pero pasintabi na po kay Senador Padilla at kanyang mga supporters. Para ang tingin ko medyo malayo dun sa topic Punong-puno siya ng lungkot at sama ng loob sa ginawa ng gobyerno kung bakit nahuli at bakit dinala sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, bilang isang senador, parang hindi ko nakita at naramdaman yung kanyang mga sinasabi bilang isang senador. Naramdaman ko at nakita ko at nadinig ko sa kanyang sinasabi, ang kanyang pagmamalasakit lang ay kay Duterte. Pero Senador Padilla, pasintabi na po, kayo po'y senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi kayo senador lang ng iisang pamilya o ng dating Pangulo. Kaya ko po nasasabi ito kasi parang parang galit na kayo Parang ang sama-sama ng loob nyo sa pagpapatupad ng batas ng ating mga otoridad ngayon. Bakit kaya? Anyway, pakinggan po ninyo ito at kayo na po ang parang pahapyaw lang yan. Kayo na po ang magpasya. Ano ba itong inarinig at ano ba inyong tingin dito? Iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang Pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Ano na? Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit pa itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Hindi naman yan ang issue. Sana naging konting lang po Human tayo. rights ang issue. Binigyan naman natin ng Paglabag sa konting karapatang pantao. kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ambassador? Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami
Pinopuwersa kami lahat Wow. ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Wow. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Wow. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Wow. Well, kaya ako pinutulawan kasi bandang huli niyang paulit-ulit na lang yung sinasabi. Ang pinag-uusapan dito, crime against humanity. Paglabag umano sa karapatang pantao ni Duterte mula nung mayor at naging pangulo ng bansa. Wala namang kaugnayan. Ang usapin tungkol sa CPP, yung Joma season at kung ano-ano sinasabi ni Robin. Wala po. Kasi ang International Criminal Court ay tumanggap ng reklamo, complainant, mula sa mga Pilipino na biktima ng tukhang. Kaya nag-imbestiga at nag-issue ng warrant, kaya na-aresto si Duterte. Hindi po pinag-uusapan ang tungkol sa communism. Ang pinag-uusapan dito, Operation Tukhang na may paglabag sa karapatang pantao. Di ba? Parang ang layo po na sinasabi ni Robin Padilla, pasintabi na. Parang punong-puno siya ng lungkot at sama ng loob, pero malayo sa issue. Ang pinag-uusapan in aid of legislation sa Senado, sa ilalim ng Committee on Foreign Relations ni Senator Amy. Aalamin kung bakit nahuli, bakit sinurrender, bakit nadala sa dahig. Hindi pinag-uusapan ang may kaugnayan sa Joma season, communism at iba pa. Human rights violation sa Operation Tukhang, Robin Padilla. Medyo malayo na po yung sinasabi nyo. At saka, again, pinapalaala ko, dati ko na rin sinabi, senador ka po ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka senador ni Duterte lang. Hindi ka senador ng mga Duterte lang. At saka yung pag-contempt na sinasabi mo, yan ay hindi pinag-uutos ng kahit sino. Yan po'y base sa inyo bilang mga senador at member ng komite kung sa tingin ninyo hindi nakikipag-coordinate or nagsisinungalin ang mga resource person. Doon pinapairal ang contempt. Hindi pwedeng pairal ang contempt dahil kayo ay galit, dahil nahuli yung amo nyo or hinuli yung dating Pangulo. Hindi ground para i-contempt ang mga otoridad kung nagsasalita at kanilang pinanindigan kung ano ang kailang ginawa. Ang layo, Senador. Wow. Advice ko na lang po, kayo magagalit. Senador, baka pwede niyong pakireview, pakibasa po ninyo ang rules ng Senado. Ano ba ang rules ng Senado sa in aid of legislation? Para malaman nyo kung paano at papasok ang contempt issue. Ang contempt hindi pinag-uutos ng kahit kanino o kahit sino. Yan ay galing sa inyo kung sa tingin nyo ay walang coordination at nagsisinungalin ang inyong mga invited guest. Ang layo kasi. Unang-una, isa pa. Yung pong Netherlands, wala namang kasalanan. Ang Netherlands government, walang kasalanan dito sa nangyari kay Duterte. Ang ICC, nag-uopisina lang sa Netherlands. Ang ICC ay samahan at itinatag ng maraming mga bansa sa mundo. Hindi ito under ng Netherlands government.
Bakit para bang sinisisi nyo yung bansa kung saan nandun ang ICC? Hindi kanila yon. Opisina lang yun. Ay nako, sorry po, tao lang, pero kawawa naman ang mga taong malilinlang nito. Kawawa naman mga taong napapaniwala nito. Ang layo ng topic, ang layo ng issue. Ano ito? Dala ba ng sama ng loob? Sige na nga, bahala na kayo. Please comment and react sa issue ito. Ako nagpapaliwanag lang. Meron din akong karapatan. At ayaw ko ng nililinlang, ayaw ko ng kayo po ay nililito ng mga taong nagpapaliwanag ng ganyan na malayo sa issue. Human rights violation tungkol sa tukhang ang topic kung bakit hinuli, kinasuhan, hinuli, at nakakulong si Duterte. Okay? Please like and share. Subscribe kung hindi pa.